yan balita na yan na taken down DCAR? Baka chismis na naman yan ha. Kayo ha, ang hilig pa naman ng mga ilan dito na hindi ho, nandyan pa yung DCAR, wag ko kayo maniwala dyan. Ha? Napakaloko nung ano dyan. Nandyan pa ho, wag ko kayo maniwala. Ha? Anong banat ba? Yes. Ayan nakikita ko eh. Ano sinasabi ninyo? Kayo ha, fake news kayo ha. Anong taken down? Nasa live niya to. Ito nga eh. Ano sinasabi niyo? Nakikita ko eh. Napapanood ko eh. Oh. Ayan o. Anong taken down? Nakikita ko ngayon. Ipi-play ko pa ha. Oh, ayan o. Ano sinasabi niyong taken down? Kayo talaga, mga fake news kayo, mga bagong channel. Huwag kayong ganun. Yung live lang, ayan ang mahirap eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, ganyan nag-i-start ang chismis. Ganyan nag-i-start ang false news. May narinig kayo, hindi nyo naman nakita ng personal, ibabalita ninyo na nabawasan na ho yun o nadagdagan na. Diba? Hindi, alam mo, hindi ko sinasabing sinasadya ninyo yun ha. Wala akong sinasabing sinasadya ninyo. Kaya lang, kung kayo hindi nyo nakita mismo, wag nyo nang ikwento. Kasi madadagdagan at madadagdagan mo. Uy, alam mo ba? Balita ko na ganito. May balita mo lang pala, kinwento mo pa. Unless ikaw mismo nakakita at bakit wala na yung ano? O, di ba? Nawala na yung sa YouTube channel yung ganun. Yun. Pero yung kinwento sa line, narinig mo lang. Narinig ko kay ano, ganito, sabi ni ganito. Hindi, alam mo, may example niyan eh. Ginagawa namin yan sa youth camp eh. Yung kunwari, may ikikwento ka dito, may papalinyahing mga tao. May ikikwento ka dito sa nasa dulo. Tapos ipapasa mo doon sa kasunod. Tapos ipapasa mo doon sa kasunod. Ipapasa mo sa kasunod. Pagpasa sunod. Hanggang pagdating doon sa dulo, ang mananalo yung tama ang kwento mula dito sa simula hanggang sa dulo. Alam mo, 100% yung kwento nitong nasa dulo, iba yung kinwento dito sa simula. O yun, message relay ang tawag o word relay. Bakit kanyo? Kasi nga ganun ang nangyayari sa chismis. Ang chismis hindi naman po yan literally, may nagsabi nga sa akin, don't tell me banat bay, walang tamang sinabi si Maharlika. That's not what I'm saying. Merong tamang sinabi si Maharlika. Pero ang problema ko kasi sa kanya yung mga dagdag bawas niya. Yun ang nakakasama doon. Exaggeration, dagdag bawas, meron siya nun. Ang tendency, pag dinagdag bawas mo na yan, yung mga pasa-pasa, dadagdag bawas pa, dadagdag bawas pa yan. Eventually, mas madami na ang kasinungalingan kesa dun sa katotohanan. That's the truth. Kaya nga, you never say something unless you saw it ikaw mismo. Hindi yung nadinig mo lang. Kinwento lang ni Puting Ahas, kinwento ni ganito. Anong katarantaduhan yun? Sabi nito, nagulo na tuloy ang live mo. Hindi nagulo, tama ito. Dapat pag-usapan natin ito. Pag kayo may napanood na hindi nyo naman nakita talaga, tapos sinabi, kaya nga tayo, importante nagre-react lang tayo sa news. Bakit kanyo? Kasi nga, we want to make sure na walang chismis na naganap. Eto mismo, nire-reaction na natin yung news. Diba? As much as possible. Sa totoo lang, pwede naman ako mag-live ng simple na lang. Wala nang piniplay dyan eh. Magla-live na lang ako ng ganito. According sa news na ito, ganito sinabi ito sinabi, ganire. Pero along the way, sure ako may nadagdagan ako doon. O sure ako may nabawasan ako doon. Tama, mali. Kaya nga, tsinaga ko na ayusin yung sistema ko na
kahit nasa mobile ako, sabihin kahit dumalakad ako, nasa labas ako, maipakita ko pa rin sa inyo yung news. Para you heard it from the news itself. Makita ninyo, ito pala yun. Ito pala talaga yung nangyari. Okay, tapos ire-reaction na natin ngayon. Diba? Yun yung punto natin. Nire-reaction na natin. Kayo nakakita. Yun sana, dapat ganun tayo. Maging tayo, maging matalino tayo, wag tayong bumabase sa kwento-kwento. Kasi ito, halimbawa, ito naman. Pinado hinggil sa umunoy PDEA leaks dahil tila sayang lamang umano ito sa oras. Dumipensa naman dito si Senador Bato de la Rosa na chairman ng komite na nagsasagawa ng pagdinig. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balik. Ito, sabi ko sa inyo, lahat sila yan ang tono. Lahat sila. Basta pula. Tandaan nyo yan. Basta pula, ayaw sa Senate hearing kung saan re-raid din di umano dahil may nag-chochongke. Ay, hindi chongke. Coca-Cola. Sa social media, idinaan ni dating Senador Ping Lacson ang kanyang patutsada sa pagdinig ng Senado sa umano'y PDEA leaks. 5 puntos ang ipinunto ng dating senador at tinawag niya itong isang scrap of paper. At marami lang daw inabalang tao. Tama rin daw ang nakabiting tanong ni Senator Jesus. Napaliwanag ito kanina ni Sir Jay Solsa kasi may alitan talaga itong dalawa Si Ping Lacson tsaka si Morales. So sabi ni Sir Jay kanina doon sa aming interview sa kanya as my co-host sa SMNI, nabanggit niya, normal, naiintindihan niya si Lacson. Kasi nga naman, alam mo na, di ba? May banggaan na sila dati. Di ba? May isiniwalat din may isiniwalat din to si Morales. So, unawain na lang natin si Lacson. Escudero na hanggang kailan ba matatapos magpatawag ng resource persons. Sumagot si Senator Bato de la Rosa na naunguna sa ginagawang pagdinig sa patutsada ni Lacson. Para sa kanya, aksaya para sa kanya, sa akin hindi aksaya ng panahon. Dahil ginugulang ko talaga ito ng panahon dahil napaka-importante po na ma-address itong issue ng unauthorized disclosure of classified documents. Yun. Alam mo totoo yung sinabi ni Tatay Digong nung binouch niya to si Senator Bato. Sabi niya, ito si Senator Bato, palalabasin nito, totoo. No? At lumalabas nga ngayon na talagang hindi siya natitinag. Ang laki ng pressure nun, Ipe-pressure ka ni Bobo. Ipe-pressure ka sa Kamara. Ipine-pressure ka ng mga kasamahan mo na sip-sip dyan sa Senado. May mga pangarap maging speaker na ihinto na yung hearing na yan. Mahirap yun. Ilagay nyo rin sa posisyon ninyo, sa sarili ninyo, yung lagay ngayon ni Senator Bato. Mahirap. Ang laki na ng pressure sa kanya. Nakatingin na sigurado yung mga pula. Mga pula nga, galit na kay Senator Bato So, tulungan na lang natin. Pinuna rin ni dating Senador Antonio Trillanes ang ginagawang pagdinig ni Senator Bato. Si Trillanes sumama pa, pambihira. Sige, ano naman masasabi mo sa hearing? Kailangan si Trillanes talaga kasama Sabi ni Trillanes na dead end na ang pagdinig. Pinipilit na lang ito ni Bato de la Rosa para mag-create ng controversy. Naghahanap sila ng opening kung paano pa mapapalaki ito para lang ma-agitate yung general public. Yan ka na naman, puro ka haka-haka. Ang dami mong haka-haka. Tuloy mo, yung demanda mo na lang kila Roque at Banat Bay at SM na yan, asikasuhin mo. Trillanes. Pambira ka, Kinukontra pa niya. Dead end na daw. Ina-agitate lang daw ang publiko. Sip-sip. Etong style ni Etong style ni Trillanes. Kayong mga pula. Alam ko may mga bashers ako nanonood dito. Alam ko nga may mga vloggers pang pula na nanonood sa akin dito para may content. Binubola lang kayo nito si Trillanes. Inuutulan kayo. Galit din to sa inyo Ngayon biglang biglang kung ano yung ayaw nyo, ayaw na rin niya. Sip-sip lang ito. Gusto lang nila, wala na
Huwag kayong papabola, huwag kayong tatanga-tanga, huwag kayong papabola mga pula. Ginagamit lang kayo nito si Trillanes. Well, kay Senator Bato de la Rosa, itigil niya na yung kahibangan na yan. Bukod dyan, may mabigat pang alegasyon na pinakawalan si Trillanes. Si Duterte mismo. Siya mismo yung nasa likod ng lahat na yan. Kasi kailangan nilang makabalik sa pwesto para maproteksyon nila yung kanilang sarili. Lalo na nalalapit na itong pag-issue ng warrant of arrest ng ICC. O, kita mo? O, ayan ba, Trillanes, ang sinasabi mo, nasa likod daw ng PDEA leaks na investigasyon si Duterte. O, ordinary, na lang, citizen itong si Duterte, si PRRD. Tingnan mo siya, kumakapagbintang. Ayan ba sinasabi nito ni Trillanes ay hindi libelous? May ebidensya ka ba na ang nasa likod niyan si Duterte? Tingnan mo, kumakapagbintang siya, makapag-issue siya. Kala mo, tama siya lahat. Hindi naman nagpapakita ng ebidensya. Pag siya ang labanatan, magdidemanda. Ay, iyakin ng datingan nito. Di ba? Isa pag double standard dito. Liabilis dun yung sinasabi mong yan. Kaya they have all the motives para gawin ito. Sagot naman ni De La Rosa, Yung Trillanes, wala akong pakialam kahit na anong gawin niyo sa akin, hindi ko na sasagpatin yan. Oo. I do not, Wag na natin yung si Trillanes kasi kanina nga sabi, nagpapapansin lang yan. Oo. Pagkatapos nito, siguro last na tong gabi na ito, wag na pag-usapan si Trillanes. Maganda nga, wag na banggitin yung pangalan. Ano kasi, may pagka-fame toot. Ikaw na magduktong kung ano ibig ko sabihin no, may pagka-fame toot. Ito si Trillanes. Napakahilig. Papansin. So siguro last na ito. Ha? Matagal na ulit kung gagawa man siya ng bagong balita. Natutuwa ito Sausaw ng sausaw. Tama Sabi niya, wag lang pansinin yan. I do not, wala akong intensyon na i-dignify yung kanyang mga statements. Natutuwa lang yung pagpinansin. ako intensyon na i-dignify yung kanyang mga statement. ayon naman kay Attorney Salvador Panelo, isa sa kaalyado ni dating Pangulong Duterte, walang kinalaman si Digong sa umano'y PDEA leaks. Pati raw ang umano'y nakaumang na warrant of arrest ng ICC laban sa dating Pangulo ay isa rin daw fake news. Ayon kay Senator De La Rosa, posibleng isang pagdinig na lang ang gawin nila sa susunod na linggo. Dagdagan mo, mas maganda hanggat hindi umaatin si Ochoa, dire-diretso ang pandinig. Kayo naman kasi, tapos na dapat ito, hindi umatin si Ochoa. Narinig ko yun O sige, next hearing na. Ilang days ba yan? 5 days. Sige, next hearing na lang. Nagulat si nagulat si Jinggoy. Kailangan pa ba yan? Kailangan pa ba yung next hearing na yan? Alam mo, kayo, na ayaw nyo ng hearing, gadon. Yung mga aso ni Tambaluslos dyan sa kamara. Yung mga senador na gusto na rin mahinto itong hearing na ito. Alam mo, I suggest you convince Ochoa na mag-attend na. Maging part na lang kayo ng solution kesa maging part kayo ng problema. Kasi problema yan Ang dami nag-aantay dyan sa hearing na yan, kayo ayaw nyo. Paano tayo magkakaroon yan? Mati yan, stalemate. Magkaiba Diba? Tatandaan nyo, hindi naman kayo bossing, hindi naman kayo hari. Tayo ay nasa democratic country. May karapatan din ng iba magsalita. Di po ba? So para kaysa pag-usapan pa yan at maging problema pa yan, maging parte na lang kayo ng solusyon. Convince nyo si Ochoa. Mag-attend. Tapos na. Pag nag-attend naman yan Tapos na Ang dali nyo naman Pinapatay nyo naman yung issue. Nilabas nga ni video dyan ni Morales. Pinatay nyo agad Diba? Putol-putol. Hindi nabanggit sila. Pinutol-putol, di daw nawawalan internet, etc. Hindi walang follow-up question. Ganyan naman yan. Pag dumating si Ochoa, tatanungin lang niya. Pag sinabi niya hindi totoo, paputulin nyo na, lipat na kayo sa ibang topic. Ganyan yung ginawa nyo kay Maricel
Di ba tinanong lang, tas lipat na? O paatinin nyo na si Ochoa, huwag kayong matakot. Kasi andyan naman yung mga kaalyado, yung mga politiko, mga kasenador na pinagtatanggol itong nasa kabilang partido na pulahan. Patuloy niya. Titignan mo, pagdating ni Ochoa, tatanungin agad si Morales o tatanungin yung ibang PIDEA, tapos na. Simple, di ba? O, pustahan tayo, ganun mangyayari. Alam na natin yung galawan dyan. Huwag nga tayong maglokohan.